So, I woke up early talaga para mas makita na natin yung beauty ng Amsterdam during the day. Ang Amsterdam is the bicycle capital of the world, no? Guys, we're now here sa kanal ng Amsterdam. Record-breaking in my life. The most expensive waffle na nakain ko. Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, it's time for us to say see you again, Prague. So we have to leave Prague and we are traveling to Amsterdam, Netherlands. So pupunta tayo sa Amsterdam, guys. One of my dream country as well. Or sorry, the country is the Netherlands. Amsterdam is the city. But yeah, that's also one of my dream destination, Amsterdam. So ito yung Prague main station. Naalala nyo? So nagtanong na ako sa baba sa kung mayroong train papuntang airport. Sabi nung babae, akyat daw ako dito sa ground floor, itong highway. And then meron daw mga bus na diretso sa airport. So let's see kung nandito yung mga buses. Flixbus. Ay, may mga Flixbus din, no? Yung lagi nating sinasakyan na bus. So yun guys, di ba sabi ni Google, ito daw yung sasakyan natin, AE na bus. Tapos nakita ko paglabas nyo lang, no? AE. Tapos may makikita kayong picture ng aeroplano, so going to the airport. Ayan. Airport Express pala ibig sabihin ng AE. Ayan. Airport Express, ang bayad is 100 yata, mga 240 pesos guys. Wala akong cash. So guys, 100 corona yung bayad papuntang airport. 250 pesos, no? Kinonvert ko sa euro, mga 3.9 or sabihin mo na lang 4 euros. So I hope pwedeng magbayad ng euros, no? Wala, may card naman ako. Pero di ko sure kung pwedeng card. Sana pwedeng euros kasi meron akong barya. So update ko kayo later kung pwede. Okay guys, dito na tayo sa bus. Pwede ka magbayad using your card lang. Magtatap ka doon. Tapos mayroon ka ng ticket. So this is my ticket. Buti na lang yung nagahan ko kasi umahaba yung pila sa labas. Papasok. Kasi doon ka palang bibili ng ticket sa bus driver. Ayan. So nagtatap sa isa. Meron namang lagayan ng luggage siya doon. Doon yung luggage ko. May lagayan naman doon. Kasi yung suot ko doble-doble na guys. Kasi di ba nag-shopping tayo kagabi. Hindi nakamakasya sa ano ko. Hindi nakamakasya sa luggage. Doble-doble yung suot. Bye-bye Prague! Ayan guys, dumating na pero Terminal 1 kasi ito. Bababa sila sa Terminal 1 pero hindi muna ako bumaba, tsaka yung iba hindi pa naman bumababa din kasi I checked my flight tapos nandun ako sa Terminal 2. Ay, basta yun. May personal details ba ako dyan? Wala, basta nasa Terminal 2 ako guys. Hindi muna ako bumaba pero meron silang Terminal 1. We've arrived na sa Terminal 2 pero actually walking distance lang. Ayan lang yung Terminal 1, no? Yan, that area is Terminal 1. Kasi ito is Terminal 2. So for example na na mali kayo ng baba, pwede nyo namang lakarin. Hindi naman siya kagaya nung sa atin, di ba? For example, Terminal 3 ka bumaba, tapos hala, Terminal 4 pala ako. Medyo hindi mo kayang lakarin, di ba? Or may mga bus, shuttle bus naman minsan. Pero ayun. Tapos may kanto pa ako. So edi nag-upload ako ng Switzerland vlog ko kagabi. Tapos, may mga na-blur ako na-blur ko yung mukha ko. May mga nagko-comment ngayon sa inyo guys na parang, ano to pinapanood ko? Parang Japanese ba to? Na parang may mga naka-blur-blur. Kasi sorry na guys, ako yung nagkamali. Yung setup kasi, di ba, editor, i-edit niya yung vlog ko. As i-review ko na. Tapos minsan may mga comments ako sa video na, hindi, ako na lang mag-i-edit kasi tatagal pa kapag sabihin ko sa editor. Tapos syempre, i-export niya ulit yun. It will take more time. So sabi ko na ako na lang mag-i-edit. Meron lang sana akong tatakpan na personal details. Tapos syempre na nag-review ako kagabi, before ako matulog, antok na ako. Sabi ko, okay, naano ko yung bini-blur-blur ko. Tapos save. Tapos pagka-save ko, hindi ko na chinek. Sorry na guys, mali pala. Mali yung na-blur ko. Yung na-blur ko yung mukha ko. Wait lang guys, i-edit ko ha. Galing pa kasi ako dito sa biyahe. Nag-comment naman ako. Sabi ko, sorry guys, i-edit ko na sa biyahe pa ako kasi ako. Oh, yeah. Pag nakakuha ko ng wifi dyan, i-edit ko yung blur. Hindi kasi pwede mag-edit sa phone ng video sa YouTube. Kailangan mo ng laptop. Tapos sa YouTube Studio, pwede ka makapag-edit ng konti. Pero it
time consuming kapag doon ka mag-edit sa mismong studio. Hindi siya kagaya ng mga editing platform like CapCut, Filmora naman na mas madali. Pag doon ka sa YouTube studio, medyo mahirap mag-edit. Pero edit ko na lang. Wait lang. Dito na yung Terminal 2 guys. Terminal 2 Prague Airport. Babay na tayo sa Prague. Bye-bye Prague. Yan, may airport parking sila doon. Aero parking. Bye Prague. Pasok na tayo sa Terminal 2 Airport. Ay, ba't ayaw niya mag-ano? Anong gagawin ko? Ba't ayaw niya mag-open? Raccoon. Hindi yata dyan. Exit yata dyan, exit. Hindi ko alam. Ba't ayaw niya mag-open? Baka exit doon. Natuyaw lang. Exit pa doon. Ito yung pangalan ng airport nila guys. Vaclav. Ay. Hindi naman masyadong bakla yung pangalan na. Vaclav Havel Airport, Prague. And guys, that's the airport, Terminal 2. Kaso sobrang aga pa. Alam nyo guys, sobrang aga ko. Like, ito yung pinaka maaga kong pagpunta sa airport. Kasi it's only 12 PM. Ang flight ko lang oras 8 PM. 8 hours pa ako dito guys. Kasi yun yung pinakamura. Kapag gusto ko kasi ng earlier flight na sa mga 20,000, 30,000 pesos. Eh yung 8 PM, 5,000. Ang laki ng difference ba? 5,000 lang yung 8 PM. So, I'm flying via Skyjet. Skyjet ako nag-book guys. 5,000 pesos from Prague to Amsterdam. Pero, nag-avail ako ng luggage na 20 kilos. 3,000 pesos yung luggage. So, all in all, 8,000 pesos sa aking flight going to Amsterdam. Pero I still have 8 hours. Ang gagawin ko dito ng 8 hours. Maghanap muna tayo ng restaurant. Kumain mo lang ako. And then, i-edit ko ngayong video. Or edit ko kaya muna bago ako kumain. No? And then, wala. Chill-chill lang tayo dito ng 8 hours. Okay to. Need natin ng pahinga guys kasi pang ilang days ko na ba? 28, 29 days na tayo nagta-travel. Okay lang to. Upo lang ako dito para magpahinga tayo today. Actually, naisip ko sana maglakad-lakad pa muna sa city. Like, iwan ko na lang yung luggage ko sa hotel. Tapos lakad-lakad muna. Pero parang on the other hand, sabi ko, sige, okay na yan. Mag-airport na lang ako. Pahinga na lang tayo. Kung itatanong nyo, si Marvin Vaclava, grabe naman kayo sa akin. Huwag nyo akong ginajudge kasi hindi naman. Like, may times. Pero during this day, like, diba? Saan tayo kakain? Magpapa-healthy ba tayo? Merong fresh bar. Meron namang Burger King. Siyempre doon tayo sa Burger King. Guys, ito na. Edit ko na. Huwag na kayo magalit na. Edit ko na. Sorry na. No? Diba? Ganun ko kayo kamahal. Inuna ko mag-edit bago kumain. Alam niyo ba kung anong oras na? 12:13. Kasi nagagalit yung iba. Hindi naman nag-joke. Hindi nagagalit. Sabi lang nila na bakit ko din yung mukha ko. Ano nga yun? Buti na lang yung iba nag-comment ng timestamps na. Thank you for that. Madali ko makikita sa timestamps kung ano yung kailangan kong i-edit. Isa lang ba yung mali? Gusto mo yung sa inyo pa ako nagtatanong kung isa lang ba yung mali or maraming mali. So, may dito. Ay, nasa na may nag-comment ng timestamps kanina eh. Sino nag-comment ng timestamps? Nasa na yun siya? Fairness, ang dami nagko-comments guys ha. Thank you so much for your time. Mamaya babasahin ko yan habang kumakain ako. From 11:19 to 12:20. Shoutout kay Kwento ni Taba. Kwento ni Taba 3042. 11:19 to 12:20. Okay, sige. Edit ko lang guys ha. Watch out. Ito yung sinasabi nyo. Hinatakpan yung mukha ko. Unfortunately guys, hindi ko na siya ma-edit. Tignan nyo, I tried my best. Hindi ko na ma-click yung blur. Oh. Hindi ko na ma-edit. Kasi na-save ko na eh. So sorry. Sorry ba. Guys, hindi ko na siya ma-edit kasi pag makakapag-add ako ng another blur, pero hindi na ako makakapag-remove ng blur once na-save ko na.
Silver lining. Natutunan natin na hindi na pala na-edit. Guys, sorry na. Sorry na, hindi na pala siya na-edit. Ha? Pagpasensya nyo na lang. Bawi na lang tayo sa next episode. Tawag-tawa talaga ako sa blur, guys. Hindi. Tapos yung mga comments pa, yung iba sinisisi yung editor ko. Guys, hindi kasalanan ng editor ko. Ako yung nakalagay nun. Sorry na. Uy, grabe. Huwag yan sisi yung editor ko. Nagkakasakit na nga yan. Kakagaling lang yan. Nanggaling na sa sakit yan. He's doing great. Shoutout naman sa editor ko. Hi Renzel, what's up? So, ayun guys. Huwag nyo nasisihin yung editor ko. Kasalanan ko yung blur, ha. Pero naging funny part naman siya. Marami nga nagko-comment na natawa sila eh. So, ayaan na lang natin para mayroong fun yung video. Okay guys, we're done. Kain na tayo, dali. Meron dito mga fresh bar, oh. May mga fresh juice sila. May sandwich. Pero gusto ko mag Burger King kasi gusto kong tumambay dun sa gilid, oh. No? Wala masyadong tao eh, para meron tayong peace of mind. Okay lang. Order lang ako, ha? Pwede dito muna kayo. Order lang ako. Nandito kasi nandito yung order ng ano. Okay. English. Lah, yung English. Yun yata sa taas. English. Start your order. Dine in. Uy, may churros sila, oh. Lakas maka-Spain. Sir bacon beef. Ay, parang gusto ko to. Pero parang unhealthy yan. Chili cheese. May pops. Chili cheese pops. Burgers. Whoppers. Boxes. Ay, nangyari. Error. Ba't nag-error? Dine in. Boxes. Naku, unhealthy. Pero ganyan yung mga prices guys. 309. So ito mga, ay mahal, no? 309. Kasi nasa airport. So mga ano yan, 750, gano'n. 750 pesos. Ay, ito meron palang mga 179 lang guys. Ito na lang tayo, 179 lang eh. Mayroon ka ng onion. Ay! Nag-onion rings ako kahapon sa ano, KFC. Parang hindi ko masyadong type. What if sa Burger King? Masarap kayo sa Burger King. Pockets. Mga wraps. Desserts. Oh, parang sarap ito. Hot brownie, oh. Churros. Naku, ang unhealthy na mga choices natin sa life. Guys, kakain na tayo. Marami tayong pagkain. Kasi tatambay tayo ng matagal dito guys. Matagal pa kasi yung flight natin. So tambay lang. Dito lang ako sa may gilid para makatambay tayo. So meron tayong strawberry ice cream. Tapos ito na, curious lang ako sa parang hot cake na parang merong hot chocolate cake. Tapos parang feeling ko merong puputok dyan sa gitna na something. Cola. Meron tayong burger, fries, and then onion rings. Ayan. Ito is set to. Nakaset itong 4. Tapos nag-add lang ako ng 2 dessert. Yung total niya is, ito guys, 319 Corona or siguro mga 770 pesos. Pero ang dami na rin niya. Not bad na nasa airport ka na rin. So, nagubad na rin ako ng ano. Ito muna yung mga doble-doble kong jacket. Nagubad muna ako kasi dito sa loob ng airport hindi naman kalamigan. So, yan. Diyan lang kayo. Kakain lang tayo, ha? Hindi. Kainin nyo na ay kunin nyo na yung mga pagkain nyo. Para sabay tayong kumain. Go. I'm unhealthy. I'm unhealthy. Pero okay lang yan, guys. Cheat day everyday. Everyday cheat day. Okay lang ba mag-cheat everyday? Go to the burger. Two patties, cheese and lettuce, onion. Never. Onion rings. Yung onion rings sila pati sa KFC, walang onion na, di ba? Tama ba? Parang yung mga nakakain kong onion rings sa Philippines may onion. Yung dapat may pabilog na onion dyan.
Kanina parang flavor lang. Flavor lang ng onion. Guys? Not so healthy. Not too salty. Okay. Coke Zero. Kala mo naman, iba-iba yung lasa ng Coke Zero. Ice cream. Titigman ko na isa-isa kasi para mamaya kain na ako ng hindi nag-vlog, ha? Ang strong ng flavor ng jam nila. Yung strawberry jam. So, alam mo yung mga yung strawberry may mga buto-buto siya, di ba? Marami kang nakakakain na ganun dito. Strong strawberry flavor. And the last one, the hot cake. Ay, dapat kainin ko siya ng mainit. Kasi mamaya, hindi na siya mainit. Nasaan yung pala? Walang palaman. Okay. Alam mo yung chocolate muffin na sobrang mainit? Ganun siya. I was expecting na para may chocolate something na puputok, pero apparently wala. Okay. That's our food. Ubusin ko lang ito. Tatambay lang ako ng mga 3 hours. Or update ko kayo later pag malapit na yung flight natin. Okay? So yun guys, 3.5 hours pa before our flight. Chinek ko dun, hindi pa open yung counter, yung ng bag drop. Ayun, may nakasulat naman dun, di ba? Yung sa Amsterdam, hindi pa siya open. So, this is the airport. And bumili muna ako ng kape dito. Bumili ako ng macchiato. So, pwedeng credit card lang or debit card. And it's ready. Tadaan! Maliit nga lang, no? Ganyan lang yung mga kape nila dito, maliit lang. So, ito, 55 Corona or mga 130, ganun, 130 pesos. Let's go. Yan, magkape muna tayo habang nag-aantay tayo ng ating flight. Ilang oras ako umupo dun sa Burger King? Ang tagal, 3 hours, gano'n? 4 hours? Pinanood ko lang yung vlog, di ba? May vlog akong in-upload doon yung Switzerland. Pinanood ko, tapos ano bang ginawa ko? Wala na, nag-internet. TikTok. Yung nanonood lang ako ng video, gano'n. Ang sarap kaso ang liit. Hindi talaga ako nasasatisfy sa ganitong kape. Gusto ko yung parang sa Starbucks, yung grande. It's good. So yun guys, hindi pa rin nag-open yung check-in counter. 2 hours and 10 minutes na lang before the flight. Pero nakita ko sa screen, mag-open siya in parang 2 hours before the flight, tsaka lang mag-open yung check-in counter. Wala na namang mga immigration dito guys. So, in-expect ko kasi, sabi ko, wala baka matagalan sa immigration. Wala na immigration, no, kasi I'm traveling lang naman within the Schengen zone. So, Prague to Amsterdam usually wala na mga check ng immigration. So, parang domestic flight lang siya. So, pagka-drop ko ng bag ko, then diretso na tayo dun sa departure. So, di ba parang 8 hours before my flight, nandito na ako. So, in the past 6 hours, sabi ko, aside from nanonood ako ng vlog ko, naisip ko, what if i-summarize ko yung mga expenses ko dito sa Europe para productive tayo. So, trinak ko lahat ng expenses ko kasi I'm using GCash Visa card tsaka yung BPI credit card ko. Pero mostly talaga GCash debit card yung gamit ko talaga. Pag hindi lang gumagana yung debit card, tsaka ako nag-credit card ng BPI. So, trinak ko lahat ng transactions ko from the start of my Europe trip. Tapos every date, para trinak ko yung magkano yung gastos ko per country, like depende sa yung food, shopping, transportation, ganun. So, I'm so happy kasi na-summarize ko siya, guys. Na-summarize ko. So, meron pa tayong 2 country, no? Netherlands saka Belgium. So, hindi pa tapos. But at least, konti na lang. Matatapos ko na. At least nakita ko na. Sabi ko, okay, ito pala yung mga nagastos ko. So, siguro after this Europe trip, guys, i-share ko sa inyo yung aking nagastos. Actual. I-compare natin yung actual expenses ko compared sa aking budgeted expenses. And grabe, ang saya pala kapag naka-ganun ka, parang naka-card ka. Kasi matatrack mo talaga yung date. Feeling ko mas maganda siyang tracking, no? Kasi pag cash, minsan hindi mo siya maano eh. Although nag-withdraw din ako ng konting cash. So, sinama ko rin dyan yung mga winidraw kong cash.
as well as yung mga card transactions ko. Pero mas maganda i-track kapag nasa card kasi makikita mo yung date, tapos makikita mo, itong date na to nandito ako sa Spain. So ito yung gastos ko sa Spain. So yan, I'm so excited to share to you guys. I'm gonna share to you yung ating budget after this trip, as well as siguro yung mga favorite countries ko and some tips na rin para sa inyong Europe trip, no. Hindi pa rin nabubukas yung Amsterdam, but let's go. Also, yung aking hotel sa Amsterdam, di ba original plan magje-Germany ako ngayon pero hindi natuloy, so nagbook ako ng additional hotel sa Amsterdam. Kaso yung una kong hotel kasi parang hanggang 11 PM lang yung kanilang check-in. Yung flight ko sa Amsterdam, dadating ako doon 8:40 yung flight ko, tas 2 hours na trip, dadating ako doon 10:40. So sabi ko, hindi na ako aabot dun sa hotel if same hotel yung ibubook ko. So nagbook ako ng another hostel na 24 hours yung kanilang check-in, yung kanilang front desk. Tapos yung transfer ko from Amsterdam airport to the city, nagbook lang ako sa Klook ng bus. Meron palang bus, guys. Mga 300 plus pesos lang. Kung gagamitin nyo pa yung aking discount code na Marvin sa Klook, mas makakatipid ba kayo ng konti, no? So, ayun. So, magbabas tayo. Nakabook na ako ng ating airport transfer. And then, let's see. Ang tagal ng check-in. Let's go. Yun guys, nakalagpas na tayo sa security check. So, wala namang immigration dito, no? Pero yung security, yung na lang yung normal process na ilalabas mo yung laptop mo, yung i-scan yung mga bag mo, ganun lang naman. Kaso, hindi pa nila binibigay yung gate number na. Parang sa Barcelona. Noong nagpa-plane ako doon, parang 20 minutes or 15 minutes before flight, tsaka mo palang malalaman yung gate mo. So meron na akong boarding pass pero wala pang gate. Ito yung kanilang airport dito sa Prague. Gusto nyo bumili ng mga pasalubong if uuwi na kayo ng Pilipinas at galing kayo sa Prague. Ayan, may mga duty free naman sila dito. Pabango, Dior, Chanel. Guys, touchdown Amsterdam, Netherlands. So parang wala pang 2 hours yung biyahe actually. Sabi nung flight attendant parang 1 hour and 20 minutes lang talaga yung flying time. Pero syempre, nag-boarding ba, ganun. Parang umabot ng 1 hour and 40 minutes. Ganun. So guys, this is their airport na Amsterdam. Ano nga bang pangalan ito? Ang name pala ng airport guys is Schiphol Airport. So yan, tara, kunin natin yung luggage natin. May mga nakasulat naman dyan na baggage, hall, exit. So follow lang natin yung crowd. Hello. Ito pala yung mga katabi ko sa plane. Itong magjowa. So guys, ito yung Schiphol Airport, no, dito sa may Amsterdam. So i-check lang natin. Ay, wait lang. Hanapin ko yung bus, no? Ayun, buses and shuttle. May mga nakasulat naman dyan. Pick up buses and hotel shuttles doon daw. O, ayan ga. Saan na tayo? Sa may labas. Ayan, yung airport nila parang labas agad. Wala nang gate. No? Yung arrival, wala nang gate. Pagka ganun mo, outside world na. Ay, may bubong pala. Joke lang. Mukha kasing outside world. Ay, oo, outside world na dun, no? Ayan. Ayan yung spelling ng airport nila, guys. Schiphol Railway Station. May train na rin pala. May train na rin, pero I'm just gonna look at my Klook booking kasi parang mas malapit yung bus doon sa aking hotel. So, ito yung booking ko sa Klook. Pakita ko sa inyo. So, yun guys. Amsterdam Schiphol Airport. Papuntang yan. So, ang nabook is today, January 26. Valid siya ng 24 hours, no? Hala? Anong oras na ba? Baka mag next day na. Guys, nakasulat na naman dito sa airport na kung ano yung mga details mo. Max 2 suitcase yung max. Dalawa, okay na. Dalawa naman yung maximum na pwede mong dala, ilagay sa box. 25 kilos each, so maximum is dalawa daw. And then dalawang bus daw yung dumadaan. Okay, from 5 AM to
12:30 AM. 24 hours yung bus, guys. Bus 397. Pero pag 1 AM kayo dadating until 4:30 AM, bus N97. So, since wala pa namang 12:30 AM, doon tayo sa bus 397. Ay, ang ganda nandyan yung mga details ng ano. Sige. Meron dito train, guys, pero hindi ito yung sasakyan ko. But if ever lang gusto niyo mag-train, meron ng diretsong Rotterdam. Pupunta rin tayo dyan sa Rotterdam or Amsterdam Zuid, ganun, Rotterdam Central. But then, ayon kay Google, nandito daw banda yung Sheraton Hotel. Ayan, ba yun natin yung Sheraton. So, ang departure daw ng bus, sabi dito sa clock booking ko, is between Sheraton Hotel and between Arrival Hall. So, ito yung Arrival Hall. Tapos, sinerch ko lang kung saan banda yung Sheraton. So, dito tayo mag-exit. Kasi sabi ni Google, nandyan daw yung Sheraton banda. So, sa gitna siya. Yan na guys, so yan yung airport na nag-exit lang ako dito. Kasi sabi ni Google, nandito yung Sheraton. Ayun na yung Sheraton, no? Sheraton. Ay, hindi ba sa Sheraton Hotel yan, guys. Nasa gitna daw siya. So, possible yan dito. Bus 297. Ay, ayun, merong nakasulat. Guys, binabasa ko yung nasa screen. Maraming bus 397, no? 397 pala yun. 397, tapos sabi 17 minutes. Meron naman dito 397 Getswood 47 minutes. Ano ba yun, yung waiting time ba yun? Ito may 397 9 minutes. Parang mas malapit lang to. Ay, nawala. May 397 din doon, 39 minutes. Ayun yung Halte yata is yung parang stop. So bus 397 AMS B15 to 17 in 9 minutes. So yung ang hanapin natin is B15 to 17. Saan ko makikita? B15. Ayun! May mga number dun, no? Kita nyo ba, guys? Yung yellow yan. B9. B11. 15 to 17 daw tayo. Ayun dun. Okay, so nag-google dun ako, no? Ang name ng hostel ko is Stay OK Hostel Amsterdam Volder Park. Tapos sabi niya nga, ayun, bus 397, which is tama naman yung nabuko sa clock, no? Bus 397, 32 minutes daw. Okay, go. Dadating daw ng 10:59. Tama ba yun? Okay, it's currently 10:52. Ay, hindi nakikita. Ayun yung makipag-cooperate. But 10:52 na. 10:59 daw dadating yung bus. And it's just a 26 minute bus ride. And then we will walk 6 minutes going to my hostel. Let's go. I-compare nyo na lang, guys, kasi marami mga bus 397 na, pero ang sabi ng Google AMS Elandsgracht. Tapos i-compare mo siya dun sa nasa screen na ayaw mag-cooperate ng nasa screen. Ayan, AMS Elandsgracht, no? In 5 minutes dadating daw siya, 397. So that's the airport nila, guys. Gusto niyo makita yung airport? Ayan yung airport ng Amsterdam Schiphol Airport. Hanggang doon. So yun, guys, nakasakay na tayo sa bus. Nag-arrive naman siya ng on time talaga. Pero hindi ko alam kasi wala namang check ng ticket. Basta may QR code naman na if ever siguro mag-inspection, papakita mo lang yung QR code. Actually, hindi ako sure kung tama yung ginawa. Comment down below, guys, kung naka-experience na kayo. If tama ba? If sapat na ba ito? Wala kasing instruction kung paano gamitin. Basta may QR code na ako from Cloak. So I think this is my ticket already. Guys, nakasulat na pala sa ticket sa B17 kayo mag-aantay. Doon dumaan yung bus B17. So guys, after 10 stops, no, 26 minutes na bus ride, we finally arrived here sa Led Zeppelin. So maglalakad lang tayo ng 6 minutes. Tingnan niyo nasa harap ko, Marriott Hotel agad pala ito. Marriott Hotel. So, ayan, tara, lakad tayo ng 6 minutes. And then, di ba ang binook kong bus transfer, one-way ticket lang yun, guys, no? Binook ko sa Klook, mga around 318 pesos, ganon. Pero, meron sila dito mga Amsterdam pass na parang 1-day pass, 2-day pass. Tapos, magagamit mo siya sa lahat ng transportation, guys. Yung parang, ayun, yung airport bus, yung kanilang mga trams, buses, trains. I think you might want to consider. Parang chinek ko ang 24 hours mga 600, 700 pesos. Ang 2 days mga 1,000, tapos ang 3 days mga 1,500.
Baka bukas na ako mag-book nun kasi alanganin kasi yung dating ko, diba, 11:30 PM. Sabi ko kasi baka pag nag-book ako ng 1 day, parang mag-expire agad siya bukas kasi 12 AM na. So binook ko muna itong 300, tapos bukas na lang ako mag-decide kung mag-avail tayo ng mga other passes. Para may canal na ako nakikita. Gabi kasi hindi natin masyadong makita yung Amsterdam, oh. Hindi natin masyadong makita, pero may canal na agad ako nakikita. Ay no, di ba parang canal na yan? Uy! Bukas mas makikita natin yung ganda ng Amsterdam. Amsterdam! Wala! Ayan na siya. Ayan guys, meron ng canal dyan sa dadaanan natin. Kaso, feeling ko mas maganda ito pag bukas, no? Ngayon kasi medyo madilim na, pero kahit madilim makikita mo yung ganda eh. Ayan guys, oh, meron daw So, before naman ako dumating dito na nag-message na ako sa hotel na I will arrive ng super late. Sabi ko nga mga 12 midnight yata ako dadating. Open pa rin ba yung front desk? Sabi nila na yes, pero i-close doon nila yung door ng 11. Nagko-close sila ng door ng 11 PM. Pero mag-doorbell lang daw ako. Kasi ang front desk naman nila is 24 hours daw. So, hopefully, gising yung front desk. So guys, yun, nakakita ko na yung hostel natin. Ayan, stay okay. Hostel. Parang cute to. May mga tao pa nga dito. Kasama ba yan? Parang may restaurant. So that's the building. So if you're also gonna book your hotels when you're traveling abroad or even in the Philippines, you can always use my discount code Marvin sa Clock, and you can book that on Clock. Sana may front desk. Ay, bukas! I love it. Sabi nila sarado doon ng 11. Ayan. Guys, I just arrived here sa hostel namin. Hindi ako makapag-film sa loob kasi tulog-tulog na yung mga tao. But, yeah, that's my room. 301. Marami naman sila mga rooms. May elevator. Ayan. That's the tour of my hotel. Stay okay hostel. Actually, bukas siya. Kahit gabi na. Tapos parang ang ingay pa lang sa laba. Sa merong common space. Pakita ko sa inyo. Kahit mag-alas 12 na ng gabi, maingay pa. Pero dito sa kwarto namin, as in tulog na yung mga tao. Wala nang ingay. Kaya I can't make any noises. That's the elevator. 10. Tapos guys, pwedeng kumain lang ako. Mag-alas 12 na kasi nagugutom kasi ako. Kasi yung last natin nakain, di ba mga 6 PM pa, yung kape lang yun. Tapos bumili lang ako ng tinapay din. Pero parang nagugutom ako. So sabi ko, kain nga muna ako bago matulog. Matutulog na lang kumain. So, ito yung pakita ko sa inyo guys. May maingay dito guys. May common area. Kitchen ba yun? Kitchen, may common area. Merong bar. Ayun, may bar, no? Lively pa yung... Ayan, pwede kang kumain-kain dyan kung may dala kang pagkain. Tapos may area. Ang luwag, no? Maluwag yung hostel, guys. Ito yung area na... Ayan, kung introvert ka, gusto mo wala kang ka-share, dito ka, no? Tapos meron mga foosball. Dami nilang pakulo sa life. Ano yung area dito? Yung, ang daming common space. Tapos kung medyo introvert ka, ayaw makipag-socialize dito, walang tao, no? Diyan ka, pili ka ng pagkain, tapos kain-kain ka dyan. Luwag, maluwag siya, oh. Tapos this area naman, anong area? Sala, ayan, kung gusto mo mag-relax sa sofa, then go there. No, maluwag pa. Hindi ko na-expect na ganyan siya kaluwag, guys. Ay, magko-close na yata yung bar. But, please return your dirty glasses. Lalabas lang ako guys, maghahanap lang ako ng makakainan. Ayan, may area din pala dito. Sofa area, kung gusto mag-relax. Ang cute. Pero lalabas ako, maghahanap ako ng pagkain. Nagugutom talaga ako. So yun guys, maghahanap lang talaga ako ng kakainan ng sobrang mabilisan lang. Kakain lang ako before matulog kasi nagugutom talaga ako. Tapos, i-continue natin yung vlog tomorrow, ha? Kasi feeling ko mas makikita natin yung ganda ng Amsterdam kapag maliwanag.
So see you tomorrow. Hey guys, it's another day here in Amsterdam, no? So I woke up early talaga para mas makita na natin yung beauty ng Amsterdam during the day. Let's go! Yan guys, ang daming nagbabike, no? Oh. Kasi kung makikita nyo sa likod ko, no? Ang daming mga nagbabike, no? Tapos ayun pa, may mga bike dun, no? Charan! Yan na, ang dami nila, oh. Parang lahat nagbabike. Nakakatawa, oh. Wala, ang dami nagbabike. Kasi guys, kung hindi nyo na itatanong, ang Amsterdam is the biking capital of, or the bicycle capital of the world, no? So, mas marami pa daw mga bike dito kaysa mga kotse. Kung sa Vietnam, di ba, sobrang maraming mga motor, dito naman sa Amsterdam, sobrang daming bike. It's also one way of exploring the city, no? You can rent a bike and then bike ka around the city kasi ano talaga siya, marami silang mga bike lanes din. Ayan na guys, you can see it better na, no? Kagabi medyo madilim na eh. Wow. Sa isa lang to sa napakaraming canals dito. Kasi tinitignan ko nga yung mapa guys, oh, naglalakad ako, no? Nandyan ako, ayan, nandyan sa canal na yan. Pero ang dami pa palang canals, oh. Akala ko isa lang. So marami pala siyang kanal. Tapos nagbasa-basa ako, mas marami pa daw canals dito sa Amsterdam kaysa sa Venice. Kung naalala niyo, di ba, yung Venice, sikat siya na maraming kanal. Nagpunta rin tayo dun sa Italy, di ba? Pero mas marami pa pala daw kanal dito sa Amsterdam. So, hindi pa ako nag-i-start ng itinerary ko, ha. Meron tayong itinerary for today. Pero parang gusto ko munang i-walk lang around the area. Yan, of course, mga alfresco dining, cafes. Ayan, meron pa silang mga pa-Christmas tree. Pasko pa sila dito, guys. Lahat talaga nagbabike, no? Ang dami nagbabike. Parang yung isang buong city, isang buong park. Yung parang biking park. Lahat sila nagbabike, no? Nakakatawa. Guys, may tram din pala sila. Ang cute. Sige, mag-race yung mga nagbabike tsaka yung tram. Ganyan lang ba sila papunta sa trabaho? No? Bike lang sila. Nakakatuwa. Yan, medyo makikita rin natin yung architecture nila. Medyo on the modern side, no? Or halo din siya. Merong traditional, pero ito medyo modern side, no? City theater. Pero ito yung mga old buildings pa nila. Combination din. Ayun, medyo new building din yan. Itong white, no? Let's just walk around the area. Ay, Gangnam Style. Charot. Sa Korea yan. Ay, charing. O pag Gangnam Style. Yes, let's start na sa ating itinerary this morning. So ito yung mga pupuntahan natin. First is the Van Wonderen Stroop Waffles. So parang sikat to na, ang waffles kasi isa sa mga sikat na food pancakes dito sa Amsterdam, no? So kain muna tayo dun sa Van Wonderen Stroop Waffles. Number 2, pupunta tayo sa Jordan area. Parang itong mga kanal-kanal. Also, 9 Streets. 9 Streets also is a marami din canals area and it's a UNESCO heritage site. And also to the Damrak Canal houses. I think yun muna yung ating itinerary this morning. So let's go. So ang ating first itinerary, Van Wonderen Stroop Waffles. Ayan, 10 minutes na lakad. Sakto yung dadaanan natin. Ang dami nating kanal na dadaanan. So let's go. Guys, ang ganda ng architecture nila, oh. Pakak. Nga pala guys, if you also want to explore Amsterdam, yung mga ganun tram, di ba? Yung nakita yung tram, buses, metro stations. Meron mga, as I've mentioned sa last vlog, no? Meron mga, as I've mentioned, hindi last vlog, last night. As I mentioned last night, meron mga 24-hour pass, 72-hour pass, 48-hour pass. So you can just check sa Klook, no? Meron sila mga ganun. Meron ka ng isang card na unlimited na siya sa metro, sa tram, sa buses. So ang option mga pag one day mga 600, 700, 1,000 pag 2 days, 1,500 pag 3 days.
So you can just check that on Klook, no? And you can use my discount code Marvin sa mga ka-Klook. Oh my god, wait lang guys, ito na yung mga nakikita ko sa picture. Yung may mga bike tas kanal yung background. Ito na yun, di ba? This is really is it? Oh my gosh, gusto ko magpa-picture dito. Walang mag-picture sa akin. Ay, against the light pala. Guys, we're now here sa kanal ng Amsterdam. Kaso, maano yung araw, hindi maganda yung lighting. Wait lang. Guys, ang cute lang ng mga street ng Amsterdam. Ganun-ganun lang. Chill lang din siya, no? Mga tindahan ng cheese. Ayan. Burgers. Aura ka lang. Magaya ni ate girl. Ayan, may mga convenience store din sila, oh. Ayan, guys. May kanal na naman. Walang sarap mag-picture dito, tala. Pangarap ko magka-picture ng ganyan eh. Yung merong bike, tapos may kanal, tapos yun yung background. Nakikita-kita ko kasi yan dati sa mga social media. Huh? So walang taga-picture. Ang Amsterdam pala guys, every kanto may kanal. No? So every kanto. Tignan mo, totoo. Oh, every kanto may kanal, no? Akala ko parang isang kanal lang siya na sikat, na parang laging... Akala ko yung pinipicturean ng mga tao na kanal. Yun na yun yung parang sikat na kanal. Yung pala, every kanto may kanal. Marami palang kanal dito guys, hindi kayo mauubusan. Pero ang pinagkaiba niya sa Venice, kasi sa Venice, di ba parang yung kanal na as in sunod-sunod siya, parang konting kembot lang may kanal na naman, tapos medyo masisikip yung daan. Dito parang nasa city ka talaga kasi malalawak yung daan. Tapos after next kanto, may kanal na naman, ganun. Tapos guys, isa pa sa mga nabasa ko, ang Amsterdam daw, parang almost 50 or more than 50% ng kanyang land area is below sea level. So very mababaw o mababa. Very mababa pala yung Amsterdam. So it is built on a lot of like millions of wooden poles. So kumbaga, alam mo di ba, ang kanilang lupa daw kasi dito is medyo muddy or medyo malambot. So hindi siya magandang pundasyon. Ang ginawa daw nila, naglalagay sila ng mga poles, tapos tinusok nila doon sa 11 meters deep, parang ganun, 11 meters deep, tinusok nila para magkaroon ng matibay na pundasyon. And then after that, doon sila nag-build ng ganito, ng kanilang city ng Amsterdam. Paano yun? Hindi ba yun, masisira? No? Kasi mababa daw yung area nila dito. Parang feeling ko guys, magandang mag-picture sa ganitong area, mga afternoon, yung parang pa-sunset. Kasi ngayon medyo yung araw hindi giving, you know? Yung lighting medyo hindi giving. Kasi si Haring Araw sikat na sikat eh. Tapos tignan mo yung street nila guys, no? Puro bike. Puro bike. Puro bike. Puro bike. Tapos walang lock. No? Ang malala dun, walang lock. No? Paano pag magre-renta ka ng bike? Ano lang talaga? Sure ka na walang kukuha? Ay, natumba na to. Jessica. Ang cute. Okay guys, we've arrived on our first stop, Van Wonderen Stroop Waffles. So tara, pasok tayo. Bili tayo ng waffles. Hi. How much are these? So small one is 11.50, medium 13, and large one is 14 euros. Okay. What's your bestseller? The most popular one is the speculous. Alright, I'll have one medium. Is bumili na tayo ng, nahuhulog. Van Wonderen Stroop Waffles. So ang pinili ko, sabi ni ate, bestseller nila ito, speculous. So kita niya parang may waffle, may chocolate na base, and then caramel, parang sugar yung nasa top. Tapos nashock ako, di ba, kasi nung nagtanong ako magkano, sabi niya yung small daw is 11 euros, which is mga 600. And then ito is 13 euros, so 700 something, 780, 30. Kasi yung isa 16 euros yung large. Nashock ako, sabi ko,
Ang mahal. Pero ano mo yung parang bibili ka na tapos nakapagtanong ka na. Parang nahiya ka na mag-back out. So parang pinanindigan ko na lang. Tapos ang malala pa, medium yung binili ko. Yung narinig ko ngayon small, 11 euros. Sa utak ko lang, 11 euros small? So 660 small? Tapos ang binili ko mid. Social climber. Medium pa yung binili mo, na mahalan lang ako sa small. Para ano lang, keep your calm lang daw. Parang kunyari hindi ka na, nung pagkarinig ko medyo nayanig ako, mahal. Pero parang kalmado ka lang na, okay, I'll have medium. Tapos ngayon ka na magsisisi. Kasi nakakahiya naman, di ba nagtanong ka na? So yan, kainin natin guys. Waffle, chocolate, and ayan, Biscoff. Biscoff biscuits pala itong ano. Okay. Ang daming texture. So may texture, may crunch texture from the crushed Biscoff. Also meron kaya sticky thing na, di ba yung chocolate? Sa ilalim ng chocolate meron pang parang caramelized thing. And then yung base ng waffle. So ang daming flavor from the crushed Biscoff to the waffle na medyo thin. Chocolate. Overall, it's good. But it's so sweet. But it's good. I like it. I like sweet eh. Actually guys, yung waffle itself, meron na pala siyang palaman. Meron na siyang palaman na parang caramelized syrup. So even the caramel itself, itong plain lang na biscuit, may flavor na siya, flavorful na siya. Plus, nilagyan mo pa ng mas matamis na chocolate. So mas matamis talaga yung side na to. At tumitingin yung mga tao na awkward ako. So mas matamis yung side na to na may toppings. Pero ito, matamis na siya as is. Oh my god. Dami yung energy natin ito. Matamis agad yung binili natin sa first day. Ito, good. Pero kailangan ko ng mainit na kape. Something. Pero ang silver lining doon, nakakain tayo, record breaking in my life. The most expensive waffle na nakain ko, 780 pesos, was in Amsterdam. Diba? Another memorable thing. Anong mahal na nakain mong waffle? Ay, kumain lang naman ako sa Amsterdam ng 780 pesos na waffle. Wait lang guys, hanap tayo ng kape kasi nauumay ako sa super tamis. Ito, parang super tamis na kailangan ko ng may inom. Gusto ko sana mag-try ng mga local cafes kasi naliliitan talaga ako sa serve. Hindi ako nasasatisfy. Gusto ko kasi yung kape nga na parang bubuhusan ka ng sobrang daming kape. So mag Starbucks na lang ako guys. Mag-iba na lang ako ng flavor para matry ko lang ibang flavor. Kasi hindi ako nasasatisfy sa serving ng kape dito sa Europe. Masarap naman yung kape nila, matapang, pero ang liit. Ayoko ng maliit na kape. Ayan guys, may nakita kong Starbucks. Yung Starbucks nila kakaiba. Ayan, ganyan yung building. Bili lang tayo ng kape. Please close this door. Push. Ay, cute. Pwede bang kumain ako dito? Kasi may dala akong outside food. Cutesy. So, tignan natin yung presyo ng mga brownies nila guys. 2.95 euros. Yung mga cheesecake naman nila, 5.45 euros. Mga 300 plus. Yan yung mga cakes nila dito if ever you want. Guys, nasa Starbucks ako. I tried their limited edition white mocha hot choco. White mocha hot choco. Limited edition daw nila to. Ay, ang sarap! Sarap kasi may whipped cream lang sa top. Pero ang sarap ng hot. Mocha plus choco in one. Ang sarap na guys. This is 6.55 euros. So mga 390. Mahal. Parang 400 pesos din, no? Parang twice the price sa Philippines. Pero hindi pa rin ako makamove on dito. Kasi kung ito 390, ito 780. Ate,
Parang twice the price nung dalawang kape yung waffle. Feeling ko kasi sikat yata itong brand na to, Van Wonderen, no? Kasi napanood ko sa vlog. Baka they're one of the first few. Tignan mo. Ang dami rin kasing Biscoff. Feeling ko even yung plain lang talaga, matamis na kasi may syrup na. Tapos nilagyan pa ng Biscoff tsaka chocolate. Ang tamis pa nito. But I like the texture. She's partner natin sa mainit na kape. Ano to? Mocha. Perfection. Okay guys, off to our next stop, the 9th Street, no. So mas malapit kasi siya, 7-minute walk lang from where I am right now. So 9th Street, located siya sa Canal Belt. Yung Canal Belt pala yun yung UNESCO World Heritage, not specifically the 9th Street. 9th Street is just an area of the whole Canal Belt. Pero yung Canal Belt dito sa Amsterdam, siya pala yung UNESCO World Heritage Site. And guys, bigla ko lang nakita yung Heineken, no. So bigla ko naalala that Heineken was originally founded, or dito siya, no, sa Amsterdam, sa Netherlands. Actually, if you want, meron din ditong, nakita ko meron parang Heineken Museum yata. So if you want na parang makita kung paano nila pinaprocess yung beer, and of course, makatikim din ng beer. Merong tour. Actually, nakita ko siya sa Cloak. Merong ganong tour. So if you want to consider that, you might want to give it a try. But ako hindi pa ako sure kung kaya ng oras ko. But if I have extra time, yeah, let's go there. Oh my God, ang ganda. Wait lang. Wala doon sa itinerary ko pa. Nakalista kaya yan sa itinerary. Ang ganda naman ng church na to. Or castle ba yan? Let's look at the... Oh my gosh. May dadaan pang tram. Oh my God, ang ganda. Eh, sobrang ganda naman dito, no? Ano to? Parang kastilyo na simbahan. Tingnan nyo, oh. Yan, meron siya mga spires. Ayun, diba? Spires sa taas. Tapos may cross, oh. Sa simbahan. Pero mukha siyang kastilyo, no? Ang chill lang Amsterdam din, no? Parang masaya siya pang dating. Yung lakad-lakad ka dito sa kanilang mga canals, no? Dating ka. Ayun, ganda ng architecture, oh. Kita nyo? Ganda. Gusto ko talaga magpa-picture dito. Kailangan ko nang gumawa ng paraan. Wala pa akong picture. Saan kaya nalagay yung cellphone ko? Hala, ito na talaga yun. Ito na talaga yung mga nakikita ko sa picture na parang mga ganyan yung background na building, di ba? Tapos may bike, tapos tatayo ka dito. Nagpipicture ka na may kanal. Ang hirap naman. Selfie na nga lang. Guys, nandito na ako sa Amsterdam. Sana all. Pero walang magandang picture. Ganyan lang. Ay. Ang ganda. Kalmado lang din pala yung city, no? Sabi kasi ng friend ko si Tyrone, magulo daw yung Amsterdam, madaming tao. Or baka it's early in the morning pa. Pero parang today, kalmado lang naman yung syudad. Or baka para sa kanya magulo na to. Para sa kanya magulo na yung ganyang may konting tao, no? Ay, yung buhok. So guys, pero yung weather today guys, gloomy siya, no? Parang it's giving a sad vibe. Tapos mang tahimik pa ng lugar. Pasayahin natin. Hi. Yan, nag-ingay si kuya. Sabi ko kasi tahimik yung lugar, eh. Go. Sige kuya, ingayan pa. Eh, ingayan natin dito ang lugar dahil tahimik. Ang ganda ng pink na bike, oh. Tapos overlooking. Wala akong picture. Ako na lang mag-adjust. Ganun na lang. Hindi na nakita yung kanal. Pag ganyan parang, ano yan? Bike ng kapitbahay? Dapat nakita yung kanal, Marvin. Ano ba? Ganyan. Ayan. Kita ba yung kanal? Kakainis. Ayun guys, ayun. This whole canal belt nga, no? Itong mga arrays of canals is a UNESCO World Heritage kasi ang ganda daw ng urban planning, engineering, and of course yung kanyang aesthetic beauty.
So, kaya siya nasama or napili. Tama ba yung term? Napili, nasama, na-awardan. Basta as a UNESCO World Heritage Site. Yes, meron dito ang mahabang pila, pero anong pinipilahan? Anong meron? Ba't sila pumipila? Actually, hindi ko alam ba't sila pumipila. Para saan yung pila? Hindi ko alam. Alam mo may pila dun, pero wala naman silang pumipila. Baka hobby lang nila. Parang, anong hobby natin for the day? What if pumila tayo sa wala? Nakapila sila dun. Anong pinipilahan nila, B? I have no clue. Nakapila sila pero wala namang nangyayari. Guys. So, say hi. Oh, we have the same camera. Ayan guys, lakad-lakad lang tayo. Nandito na ba tayo sa 9th Street? Baka yun yung pinipilahan, yung 9th Street area. Okay. Yun na pala guys. Yung mahabang pila, yun na yung 9th Street. So kaya siya tinawag na 9th Street kasi meron daw 9 na parang alleyways na nagko-connect sa different, sa 4 major canals, no? Merong 4 na major canal dito. I'm not sure kung saan doon yung major canal sa dinaanan natin na sa dami ng canal dito. Hindi ko na alam kung saan yung major. Pero may 4 doon na major canal, tapos may 9 na alleyways na nagko-connect doon sa 4 na yun. Kaya siya tinawag na 9 streets. Parang nandito na tayo. Yun yata yung pinipilahan doon. Pero anong mangyayari? Ayun guys, parang every canal maganda no? Ayun pili na lang kayo kasi sobrang dami guys. Hindi kayo maubusan talaga. Pili na lang kayo ng spot na gusto nyo maganda pag-picture. O maganda rin yung area na to. Marami nga nagpipicture. Sige, aurate, ilaban mo yan. Tapos I love na parang may mga nagbo-bike. Ang ganda ng city no bike. Bike friendly, super bike friendly lang city. Merong kanal. And pretty chill. I think it's chill naman sa akin. I'm not sure kung anong araw ba ngayon. Today kasi sa Monday. Probably. Maybe that's also a factor. Kaya medyo konti yung tao kasi Monday ngayon. But for me, medyo chill naman siya today. Ang cute guys. So may mga dumadaan din na ano yan. Parang tour. Hi! Cute. Ang cute. Hi! Gusto ko rin magganyan, no? Parang canal cruise. Sige. One of these days, try natin mag-canal cruise, guys, no? So, I think that's it for this vlog, no? Medyo mahaba-haba na rin kasi, eh. So, salamat sa pagsama sa akin dito sa Amsterdam, no? Mula sa pag-travel natin kagabi, hanggang sa pag-tour lang natin ng mga famous canals nila dito. We still have a lot on our list, actually, sa itinerary natin. So, this afternoon, meron din akong itinerary na pupuntahan. So yeah, I think that will be on our next vlog. Magpapahinga lang ako ng slide. It's actually lunchtime na rin. Mag-charge lang siguro ako ng mga 1 hour. Charge ko lang yung aking mga gadgets and then we're gonna proceed with our itinerary. Marami tayong pupuntahan, mga ano bang nasa listahan ko. Actually sobrang madaming museum dito sa Netherlands, no? Kasi parang siya rin yung parang pinakamaraming museum na bansa sa buong mundo. But hindi ako like sobrang mahilig sa museum, but let's try to check some of them. And then of course the old churches and palaces, we're gonna do that. And then we might also do some day trips sa mga malalapit na lugar dito sa Amsterdam, no? So I think that's it for today guys. Maraming salamat ulit sa pagsama sa akin sa Amsterdam. And I'm gonna see you again on the next one. Bye bye. Cheat day everyday. Everyday cheat day. Okay lang ba maging cheat everyday? Kainin natin guys. Waffle, chocolate, and nandito na ako sa Amsterdam. Sana all.